akong pinaglalaroan, Eric. Matagal nang patay ang anak ko. Paano mo nalaman na nagkaroon ako ng anak? Marami akong alam, Giselle. Pero ito ang dapat mong malaman. Giselle, Giselle. Siya ang anak mo. Justine? Justine, wait. Bakit mo sinabi yun? Ha? We had an agreement. She was hurting you. You think that can still hurt me? Ha? Look, I'm sorry. Ikaw lang iniisip ko. I don't need this. I don't need her complicating my life. Alam mo yun. I know. Again, I'm sorry. But now that Giselle knows who you are, ano gagawin mo? Wala. Dahil matagal ko na siyang pinatay sa isip ko. At wala na akong planong pabalikin pa siya sa buhay ko. Grabe, hindi ko kinakaya to. Biruin mo yun. Buhay pa yung anak ni Ma'am Giselle, tapos yung timing pa. Kung kailan pa ako si Sir Pepe. Ay, naku, nakakaloko talaga. Tika lang. Sabi ko sa'yo, Mercy, hindi papasok sa buhay natin yan nang wala namang ganap yan. Ay, Kasi ang galing tama mo ako dun. eh. Ang galing mo dun, sa totoo lang. Pustahan tayo. Yung lalaki kanina, ex Ex. ngayon. Ay, Oh, naku. see? Ako din, same. Same brain. Same. Kaya lang galit na galit yung anak ni Ma'am Giselle sa kanya. Sana okay lang siya. Okay ka na ba? Iniisip ko lang po si Tita Giselle. Sana po kung anak niya man talaga yun, magkaayos na po sila. Parang yung nangyari po sa amin ni Tatay. Pero naman magkaiba yung sitwasyon ninyo eh. Ikaw, bata ka pa lang, gusto mo na makasama yung tatay mo. Paano kung hindi yun ang gusto ng anak ni Ma'am Giselle? Paano kung ayaw niya makasama yung nanay niya? Ano? Siya ba talagang anak ko? Sabi ni Kinito, pina-DNA test daw kayo ni Papa. And the DNA test proves it. Ate, totoong anak mo nga siya. Pero imposible. Imposible talaga. Paano mo siya magiging anak? Unang-una, patay na yung anak ko nung nalaman ng papa. Patay na siya. So how? Ang sabi ni Kinito, ate, si Papa mismo ang nakahanap sa kanya. Nung nakita niya yung si Eric. Sino ba yung Eric na yun? Si Eric yung naging nobyo ko sa US. Siya ay nakabuntis sa akin. Siya din ang ama ni Justin. Ate, nagsimula daw yung investigasyon nung inamin mo kay Papa na namatayan ka ng anak. Si Papa mismo ang namuno doon sa investigasyon. Bakit ito ipinagkait sa akin ni Papa? Bakit niya ipinagdamot?
Hindi niya sa akin sinabi to all these years. Sigurado may rason si Papa. Pero grabe naman siya. Paano kung hindi nagpakilala yung anak ko? Paano kung hindi ko siya nakita dito? So forever hindi ko siya makikilala samantalang ang dahilan kung bakit ko ipinaampon yung anak ko ay si Papa. Ate, kahit nasisihin mo or magalit ka kay Papa, wala ka nang magagawa. Papa is unconscious. Hindi nga natin alam kung anong mangyari sa kanya. Dapat nga magpasalamat ka sa kanya eh. Dahil nahanap niya yung anak mo. Ate, huwag mo sayangin ang oras mo sa galit. Gumawa ka ng paraan para magkalapit kayo na anak mo. Kung kinakailangan mo mag-sorry habang buhay, edi gawin mo. Dahil malaki talaga ang kasalanan mo sa kanya. Okay. I'll tell you what transpired this past few months. Isang araw, bigla na lang nagpakita sa akin ang iyong papa. What can I do you for? Ako si Pepe, tatay ni Giselle. I remember you so well, Mr. Tanyag. Anong ginagawa niyo dito? Apo ko rin si Justine. Gusto ko sana siyang makausap. I don't know what you're talking about. Wala kang apo sa akin. Hindi naman ako pupunta dito kung hindi ako sigurado. Pinito? Apo ko si Justine. Saan niyo nakuha to? Were you stalking us? Ganun na nga. Eric, wala akong masamang intensyon sa apo ko o sa'yo. Gusto ko lang siyang makilala at makilala niya ako. Eh kung tutuusin, pwede naman akong dumiretso kay Justine. Sabihin ko lang sa kanya na ako ang lolo niya. Pero hindi ko ginawa yon dahil nire-respeto kita. Ikaw ang una kong kinausap. Pero pag pinagbawalan mo ko, sa ayaw at sa gusto mo, magkakakilala kami ng apo ko. Ano ba ang plano niyo? Babawiin niyo ba siya sa akin? Walang ganun. Pagod na ako dyan sa pakikialam sa mga anak-anak. Ang gusto ko lang talaga makilala siya. Habang buhay pa ako. Dad. Sino siya? Justine, ako ang lolo mo. Pasensya na at natagalan ako sa paghahanap sa'yo. Pero, nandito na ako. May lolo ka na. Totoo ang sinasabi niya. Lolo mo siya. Lo? Justine, alam kong madami akong pagkukulang sa iyo. Pero, babawi ako. Babawi kami ng mami mo. Wala ho akong nanay. Meron. Anak ko siya.
At sigurado ako, sabik na siyang makilala ka. Alam mo ba, ang akala niya patay ka na. I know. And it should stay that way. Excuse me. Justine, alam kong galit ka sa nanay mo dahil sa mga kasalanan niya sa'yo. Hindi po. Hindi po ako galit. Wala lang po talaga akong pakialam. Justine, Kayo ho, kaya ko ho kayong tanggapin. Kasi wala naman po kayong kasalanan sa akin eh. Pero kung ipipilit niyo ho sa akin, natanggapin ko yung anak niyo, kalimutan niyo na lang po siguro na nakita niyo ko. naintindihan kita. Pero sana, balang araw, mapatawad mo siya at magkasama sana kayo. Excuse me. Maraming salamat, Eric. Ilang beses nagkita si Justine at si Sir Pepe. Kahit na papano, napalapit ang loob ni Justine sa lolo niya. She never had a grandfather. That's why your father is very special to her. Kaya kami bumalik dito sa Pilipinas. Dahil kay Sir Pepe, wala nang ibang dahilan. Ako ang mami niya, di ba? It doesn't matter. Don't expect anything from Justine. Isipin mo na lang ulit na patay na siya. Paano ko gagawin yun? Alam ko na nabuhay ang anak ko. Gusto ko siyang makitang muli. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko magpaliwanag. Gusto ko mag-sorry. Gusto ko siyang alagaan. Gusto ko makabawi sa kanya. Please, tulungan mo ko, Eric. I'm sorry, Giselle. I cannot do that. Ayaw ni Justine. Excuse me. Sana nga ikaw na lang yung napahamak eh. Nagpa-party pa sana. Bastos ka! Justine. Dad, Usap kami ni Giselle. Gusto ka niya makita. Gusto raw niya magpaliwanag at bumawi sa'yo. Oh, what's with the look? Obviously, I said ayaw mo. Yeah, that's right.
Justine, nasa Amerika pa lang tayo na pag-usapin na natin to. Sabi mo, ready ka? Oo nga, ready nga ako. You know, obviously, I see that you're affected. Nakita na naman kayo ng lolo mo. At alam mo kung anong kondisyon niya. O buti pa siguro, huwag ka na munang bumalik doon sa ospital para hindi muna kayo magkita. Paano kung gusto ko? What do you mean? Well, Pasko naman. It's time for gift giving. Sigurado ako tatamaan siya ng sobra sa regalong ibibigay ko sa kanya.